KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela. Mga lods, ito na po ang karugtong ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog translator, Andy Dors. Kabanata 131 hanggang 140. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela, Kabanata 131. Ito ay sa akin. Napatingin si Daniela kay Nicole sa harap niya at sinubukan niyang panatilihing kalmado ang sarili. She clenched her hand and said, "This is my design draft. You have plagiarized my design draft, pero hindi mo pa rin aaminin." Nang makita ni Nicole ang kanyang matigas ang ulo na hitsura, ngumiti siya at diretsyong nagtanong, magkano ang benepisyong ibinigay sa iyo ni Queenie Anderson. Sa pagbanggit kay Queenie, halatang sumikip ang puso ni Daniela. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Nicole na si Queenie pala ang umabot sa kanya. Ngunit tulad ng sinabi ni Queenie, walang sino man ang namumukod tanging mag-claim ng draft ng disenyo na ito. Pagkatapos inangkin niya ang pagmamayari ng draft ng disenyong ito, tataas ang kanyang katayuan at reputasyon, at sa panahong iyon, siya ay magiging higit pa sa isang junior designer. At saka, tinulungan siya ni Queenie na ayusin ang lahat ng detalye ng disenyo. Hanggat inaangkin niya ang disenyo na ito bilang kanya, walang sino man ang magiging mas matalino. Higit pa rito, ipinangako sa kanya ni Queenie na bibigyan niya siya ng malaking halaga pagkatapos ng tagumpay na ito, kailangan niya ang perang ito. Anong pinagsasabi mo? Ano, Queenie? Nagkunwaring walang alam si Daniela. Bahagyang tumawa si Nicole at tumingin sa kaharap niya na kung sino man ay binili ni Queenie o nasilaw sa katanyagan at kayamanan. You know it in your own heart if this design draft is you or not. It's still not too late to stop it now. Otherwise, kapag lumabas na ang katotohanan, mawawala sa iyo ang lahat. Nakinig si Daniela sa sinabi ni Nicole at ninisyan sa puso. She's only saying this because she just want me to withdraw the demanda. Agad niyang iniangat ang ulo niya, tumingin kay Nicole, at sinabing, akin ang design draft na ito. Tinasabi mo lang ito dahil gusto mong bawiin ko ang demanda. Kasuklam-suklam ka talaga. Hoy, anong pinagsasabi mo? Tinasabi lang ito ni Miss Nicole para sa ikabubuti mo. This design draft is obvious. Hindi kumbinsido si Whitney at gusto niyang ipagpatuloy pero naputol ito ni Nicole. Whitney, bulong ni Nicole. Tumigil sa pagsasalita si Whitney, sumangot ng malamig, at iniwan ito doon. Taglit na tinitigan ni Nicole si Daniela bago nagtanong, hindi mo ba talaga babawiin ang demanda? Tumingin si Daniela kay Nicole at itinuwid ang likod bilang pagtitiwala. Ano? Baka tinatakot mo ako? Kinagat ni Nicole ang kanyang mga labi at tamad na sinabi, hindi ito banta. Ito ay isang piraso lamang ng payo. Kung kukuha ka ng mga bagay na hindi sa iyo, mapaparusahan ka ng langit. Pinaikit ni Daniela ang kanyang mga mata at nakangising sinabi, ibabalik ko sa iyo ang pangungusap na ito bilang ito, tumingin si Nicole sa kaharap niya. At umiling, pakiramdam niya ay isa talaga siyang taong nasilaw sa kanya interes. Dahil matigas ang ulo ni Daniela, nadama ni Nicole na hindi na niya kailangan pang maawa sa kanya. Simula nung sinabi mo yon, wala na akong dapat pabulaanan. Tumayo si Nicole. Mag-iingat ka ha. Nang marinig ang sinabi ni Nicole, tumingin si Daniela sa kanya nang hindi man lang nagpapanik, pero para sa ilang kadahilanan, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kawalan ng tiwala sa kanyang puso. Gayunpaman, nang maisip niya ang kanyang magandang kinabukasan pagkatapos ng insidenteng ito, tiniis pa rin niya ito at mariing sinabi, ito ang draft ng aking disenyo, at kahit anong pagbabante mo sa akin, hindi ako makikipagkompromiso. Napatingin si Whitney sa kanyang mayabang na hitsura at hindi niya maiwasang sigawan ulit siya, ngunit pinigilan siya ni Nicole. Umiling si Nicole at sinenyasan siyang manahimik sa kanyang mga mata. Maya-maya pa ay diretsyong lumabas si Daniela nang makitang hindi siya hinaharangan ng mga ito. Pagkaalis ni Daniela, umupo si Whitney sa hindi nasisiyahang paraan at sinabing, Nicole, titingin ka ba sa kanya?
Gusto ko na siyang sampilan sa mukha. Napatingin si Nicole kay Whitney na nakatayo para sa sarili at tumawa habang nakadikit ang mga sulok ng labi. She is just a pawn, and what we have to do now ay alamin ang taong nasa likod niya at ibaba mo sila. Then may solusyon ka na ba? Lumapit si Whitney at nagtanong. Kung gaano sila ka-proud, mas madudulas sila. We can wait for a while more, at kapag sa tingin nila ay nagawa na nila, tuluyan na natin silang sasakupan, Nicole mahinang sabi. Si Nicole ay hindi kailanman naging pushover. Pagkatapos ng lahat, hindi siya makakasakit ng sinuman kung sila ay. Hindi muna siya nasaktan. Ngunit kung may nanakit sa kanya, tiyak na gagawin niyang bayaran ito ng 10 ulit o kahit 100 ulit. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 132. Petuhin ang isang tao sa hapunan. Tiningnan ni Whitney ang determinadong ekspresyon ni Nicole at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos ng lahat, ang Nicole na alam niyang hindi gagawa ng anumang bagay na hindi niya sigurado. Tapos, anong gagawin mo kay Daniela? Tanong ni Whitney. Nakikinig sa kanyang tono ngayon ay labis siyang ikinagalit, ngunit hiniling sa kanya ni Nicole na tiisin ito, kaya ginawa niya. Naging mabait kami sa kanya, at kinumbinsi pa namin siya. It's her business kung she listens to us or not. Nagtaas baba si Nicole at umupo ulit. Totoo naman. Ang ganitong uri ng tao ay mahuhulog sa gulo sa lalong madaling panahon, natutuwang sabi ni Whitney. Pagkatapos magsalita, nakita ni Whitney na nakaupo pa rin si Nicole, kaya nagtanong siya, Miss Nicole, may kakilala pa ba tayo dito? Tumango si Nicole, tinapik ang upuan sa tabi niya, at tiningnan ang oras. Malapit na ang oras, kaya maupo muna tayo. Nang magsalita siya ay bumukas ang pinto, at nanggaling ang malakas na boses ng isang lalaki. Sa labas. Hi, little beauty. Si Mason na ang nagbukas ng pinto at pumasok. Ang akala ni Mason ay orihinal na nagyaya si Nicole na mag-isa, ngunit nang makita niyang may ibang tao sa silid, hindi niya maiwasang matigilan. Tiningnan niyang mabuti si Whitney saglit at sinabing, Little Beauty, bakit mo ginawa magdala ng isang malaking kagandahan dito? Teka, may balak ka bang magpakilala sa akin ng girlfriend? Nang marinig ang mapanuksong boses ni Mason, hindi naiwasang tumangala si Whitney na gustong makita na napakawalang kwenta. Pagtingin niya, hindi niya maiwasang matigilan sandali. Nakasuot ng kulay abong suit si Mason ngayon. Siya ay may malambot na buhok na nakatikip sa kanyang ulo, at siya ay nagkaroon ng isang pambihirang gwapong mukha. Kung hindi niya ibinuka ang kanyang bibig, siguradong gwapong binata siya. Gayunpaman, pagkatapos na manatili sa F&M Apparel ng mahabang panahon, nakita niya ang kanyang patas na bahagi ng mga gwapong lalaki, kaya mabilis na nag-react si Whitney. Siya ay hindi nagpapatawad at mamulong, nakatingin ka na ba sa salamin? Bagamat narinig ni Mason ang pag-ungol ni Whitney, wala siyang pakialam. Nakangiti siyang umupo at nagtanong na bahagyang nakadikit ang kanyang mga daliri, Little Beauty, has everything na ayos na dahil may mood kang imbitahan ako sa hapunan ngayon. No, I knew you worked nearly, so I thought just as well, nakangiting sabi ni Nicole. Sandaling natigilan si Mason. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Nicole ang tungkol sa kanyang trabaho, at nagpout siya ng bahagya. Akala ko itinago ko ito ng mabuti, ngunit hindi ko inaasahan na matalino ka at tama ang hula. Itinaas ni Nicole ang kanyang mga kilay, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang mga mata at binigyan siya ng matamis na ngiti. Hindi isang hula. Pagkatapos ng lahat, ginagamit mo ang iyong tunay na pangalan, Mason Schumacher, Pangulo ng Pinnacle Group. Nagagalak akong makilala ka. Kahit na nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, si Mason ay hindi nagpakita ng anumang ekspresyon. Siya. Tamad na sumandal sa upuan at dahan-dahang sinabing, pangalan lang. Wala akong magagawa, pero I like to be a womanizer.
Matapos malaman ang pangalan ni Mason, tiningnan ito ni Nicole ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nalaman niyang siya pala ang president ng Pinnacle Group. Pero gaya nga ng sinabi ni Mason, nominal president lang siya. Ilang taon na ang nakalilipas, matapos mamatay ang tagapagmana ng Schumacher family sa isang plane crash, kinilala si Mason bilang tagapagmana kahit na siya ay isang anak sa labas. Bagamat siya ay naging presidente ng Pinnacle Group sa magdamag, alam niya halos wala. Kahit sino ka pa, niyaya kitang maghapunan sa pagkakataong ito para mabayaran mo ang iyong pag-iipon. Bitwise heroically, in your own words, nakangiting sabi ni Nicole. Kung gusto mo talaga akong gantihan, bakit hindi mo ipakilala sa akin itong malaking dilag sa tabi mo? Nakataas ang kilay na sabi ni Mason. His eyebrows hubog, at tumingin siya kay Whitney nang nakangiti. Gayunpaman, sa sandaling tumingin siya, sinalubong siya ng matarol ni Whitney. Nang tingnan ni Nicole ang itsura nilang dalawa, hindi niya maiwasang tumawa at sinabing, natatakot ako na hindi ko ito mapagpasyahan. Tumango si Mason at sinabing may bastos ng ngiti, mukhang magtrabaho lang ako ng husto, saka baka makuha kita balang araw, big beauty. Hindi nagustuhan ni Whitney si Mason sa pagtawag sa kanya ng Big Beauty, at malamig na sinabi, my name is Whitney Campbell, and you can call me by my name. Whitney, ha? Iyan ay isang magandang pangalan. Tatawagin kitang Beauty Whitney mula ngayon. How about that? Sabi ni Mason na may makinis na dila. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 133. Mason Schumacher. Naningkit ang mata ni Whitney sa sinabi nito at tumigil sa pagsasalita. Hindi nagtagal, lumipat siya sa kabilang dulo ng upuan at nilalaro ang phone niya. Inabot ni Nicole ang menu sa kanya. Tignan mo kung ano ang gusto mong kainin. In-order ko na lahat ng mga natik. Tinulyapan ito ni Mason. Matapos malaman na marami talaga siyang in-order, umiling siya. Wow, ang dami mong in-order, and it's more than enough for me. Isinara niya ang menu at napansin niyang medyo tahimik ang kapaligiran. Ang dalawa ay walang balak magsalita ang mga nakaupo sa tabi niya, kaya nagkusa siyang magsimula ng pag-uusap. Siya nga pala, noong una akong pumasok, nakita kong umalis ang isa sa mga empleyado ng kumpanya namin. Tumaas ang kilay ni Nicole at bahagyang ngumiti, baka nandito rin siya para kumain. Inabot ni Mason at tinuro ang mesa. After glocking around the booth, he bluntly revealed, but I saw that she came out of your booth. Matapos ma-expose, nagkibit balikat si Nicole at nagtanong, so ano ba talaga ang gusto mong sabihin? President Schumacher. Oy, stop calling me like that. It makes us like strangers. Anyway, ako lang ay nagtatanong dahil sa curiosity. Naalala ko ang taong iyon, si Daniela Zimmer. Siya ay isang junior miyembro ng kawani sa departamento ng disenyo. Kahit na siya ay kasama ng Pinnacle para sa tagal-tagal na, parang lagi na lang siyang nanatili sa ganoong level, hindi na na-promote o na-bababa, ngumiti si Mason. Kung tama ang pagkakaalala ko, may asawa siyang lulong sa sugal at maraming utang. Hindi ko akalain na kilala mo ng lubusan ng mga taong nasa ilalim mo. Napangiti si Nicole, napansin ang pagiging tuso ni Mason. Hindi siya kasing tanga gaya ng ginawa sa kanya ng outside world. Walang pakialam na ngumiti si Mason, tinapik ang kanyang baba, at diretsyong nakatingin sa harapan. Hindi ako magaling sa negosyo, kaya kailangan kong malaman kahit kaunti tungkol sa iba pang mga bagay, alam mo ba? Walang pakialam si Nicole kung totoo o mali ang sinabi ni Mason. Kung tutuusin, wala naman itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos ng ilang saglit na pag-uusap ay dumating na ang mga pinggan. Ibinaba ni Whitney ang kanyang ulo at nag-concentrate sa pagkain, hindi pinansin si Mason. Nang makita ni Mason na hindi siya pinapansin ni Whitney, lalo siyang naging interesado sa kanya. Beauty Whitney, hindi nakakatuwang kumain ng nakayuko. Paano kung kumain tayo habang nag-uusap? Binigyan siya ni Whitney ng walang pakialam na ugong.
Nang makitang malinaw na ayaw siyang kausapin ni Whitney, hindi na nagpatuloy si Mason sa pagsasalita. Nang matapos silang tatlo sa pagkain, hindi na nagtagal si Mason at kumaway siya ng palm. Little beauty, if there's anything you want or need, you can call me. I promise sasabihin ko sa'yo lahat ng nalalaman ko. Pagkaalis ni Mason, tumingin si Whitney kay Nicole at sinabing, Miss Nicole, nararamdaman ko iyon na hindi mabuting tao ang lalaking ito. Kumunat ang noo ni Nicole at ngumiti. Inabot niya muna ang napkin para panasan ang labi niya bago siya nagtanong, bakit mo nasabi? Inilagay ni Whitney ang kanyang telepono sa harap ni Nicole, may nahanap siya ngayon. Ang pamilya Schumacher ay nagkaroon ng dalawang anak na lalaki noon at pareho silang namatay sa mga aksidente. Kaya si Mason, bilang anak sa labas, ay ibinalik mula sa labas. Bukod sa, si Mason ay miyembro din hanggang dati, at medyo makapangyarihan sa ganoon, sabi ni Whitney, ngunit nang patuloy niyang tingnan ang impormasyong ito, nalaman niyang wala siyang mahahanap, na para bang sadyang nabura ito. Naunawaan ni Nicole ang ibig niyang sabihin sa karamihan, ngunit wala itong kinalaman kasama niya, kaya tumango lang siya. I see. I will take precautions in the future. Basta dahil wala siyang sinusubukang gawin sa atin, huwag na lang natin siyang pakialaman. Matapos ang pagtutulungan ng Gardner Corporation at F&M Apparel ay pagkatapos, babalik pa rin siya sa F&M Apparel. Sa oras na iyon, ang mga domestic na mga pagtatalo ay wala nang kinalaman sa kanya. Ang pagtingin sa kanya ay naging hindi komportable sa akin, at siya ay napakahusay din, Whitney ungol sa mahinang boses. Napangiti si Nicole habang pinagmamasdan siyang nagrereklamo na parang bata. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Anong klaseng tao ang hindi mo pa nakikilala sa F&M Apparel? Dapat masanay ka na lang. Pinag-isipan ni Whitney ang kanyang mga sinabi. Well, tama siya. Naisip niya. Pagkatapos noon, hindi na niya inisip pa. Ngunit kung gayon, Miss Nicole, ano ang susunod mong gagawin? Kinagat ni Nicole ang mga labi, tumayo, at diretsyong nakatingin sa harapan. Well, we'll take one step at a time at tingnan kung sino ang unang bababa. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 134. Mga banta na bawiin ang demanda. Nang makauwi sina Whitney at Nicole, napukaw ang internet muli. Tiningnan ni Whitney ang pahayag na ipinost ni Daniela sa internet at sa sobrang galit ay muntik na niyang basagin ang computer. Galit na sabi niya, Miss Nicole, talagang sinabi ng walang hiyang B** na yan na pinagbantaan mo siya. Tinulyapan ni Nicole ang nilalaman na ipinost ni Daniela na binanggit na noong tanghali. Nagpunta sila sa kanyang kumpanya upang puwersahang kunin siya at pagkatapos ay pinilit siyang bawiin ang demanda. Mayroon ding isang piraso ng audio sa ibaba ng teksto, ngunit ang audio ay malinaw na na-edit at ang nilalaman ay talagang parang may banta sa kanya. Nicole, ni-record pa niya na loko tayo. Namula ang mukha ni Whitney sa galit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ginamit ang kanilang mabubuting salita ng payo para magmukha silang masasamang tao. Walang gulat sa mukha ni Nicole habang inabot niya ang kamay niya at nag-click sa computer. Kung galit ka, huwag mo nang basahin. Ikaw ang chief designer ng F&M Apparel, kailan ka nabawasan sa sinisiraan ng mga walang kwentang ito? Ulalas ni Whitney, halatang galit. Simula nang sumali siya sa F&M Apparel, nagtatrabaho na siya para kay Nicole at noon pa man ay katulong niya. Alam din niya na totoong talento si Nicole. Ang yabang nila ngayon, mas masakit kapag nahulog sila, nakangiting sabi ni Nicole. Ngayong ma-access na niya ang kanyang email account sa katapusan ng buwan, oras na para sa tunay na pag-atake. Kaya hinahayaan lang namin silang sir-on ka sa ganitong paraan sa internet. Tanong ni Whitney. Nagalit siya sa mga komentong iyon at hindi na siya makapaghintay na gumanti. Tila on the spot. Hayaan mo silang maging masaya kahit sandali at sa pagtatapos ng buwan, aalisin natin sila, paniniguro ni Nicole sa kanya.
Sa opisina ng Pangulo ng Gardner Corporation. Tumayo si Tony sa harap ni Colton at iniulat ang kamakailang mga pangyayari sa kumpanya. Si Colton ay nakinig ng bahagya na nakapatong ang kanyang baba sa isang kamay habang nakatitig diretso sa labas. Maingat siyang sinulyapan ni Tony at nag-aatubili na ipaalala kay Colton na naabala siya, kaya ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-uulat, nagambala siya ni Colton na biglang bumalik sa Earth. Kumusta ang online kamakailan? Napatulala si Tony nang tanungin siya. Mabilis na naghanap ng impormasyon ang utak niya tungkol sa bagay na iyon. Kamakailan lamang, ang tanging bagay na gumagawa ng mga alon sa internet ay si Nicole. Maingat niyang tanong, yung kay Miss Nicole ba? Bahagyang kumunat ang noo ni Colton at hindi nasisiyahang nagtanong, sino pa ang kausap ko tungkol sa? Biglang naunawaan ni Tony kung bakit naging masama ang loob ng kanyang amo sa araw na ito. Kung tutuusin, lahat ng kasalukuyang balita sa internet ay masamang bagay tungkol kay Nicole. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, sinabi niya sa mahinang boses, kahapon, Daniela Zimmer ay nag-post ang Pinnacle Group sa umaga at sinabing sa kanya ang draft ng disenyo, at gusto niyang i-demand si Miss Nicole. At pagkatapos, sa hapon, nag-post siya ng isang audio recording na sinasabing binyantaan siya ni Miss Nicole na bawiin ang kaso. Nang marinig ito ni Colton, naging madilim ang kanyang ekspresyon at hininaan niya ang kanyang boses. Ano ang pagkakakilanlan nitong Daniela Zimmer? Isang hamak na empleyado lang, matapat na sagot ni Tony. Nang pumutok ang balita ay agad niyang pinuntahan at nakitang walang kapangyarihan sa likod ni Daniela. Pumunat ang noo ni Colton at pinagsalikop ang mga kamay. Magsasalita pa sana siya nang biglang may kumatok sa pinto. Nipatikip ng bibig ang dalawa dahil doon. Pagkatapos kumatok sa pinto, itinulak ito ni Nicole at pumasok, nalaman lamang na nasa loob sina Colton at Tony. Magalang na tanong niya, nakakagambala ba ako? Bahagyang sinulyapan ni Colton si Tony. Agad namang umiling si Tony na parang kalansing. Hindi naman. Katatapos ko lang mag-report kay Pangulong Gardner. You can talk to him now. Pagkatapos niyang magsalita, mabilis niyang inilapag ang file sa mesa nang walang sinasabi. Pagkatapos, mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 135. Dalhin mo si Henry sa akin. Nang makita ni Colton si Nicole na papalapit, ang dilim sa kanyang mukha ay nawala ng husto. Siya saka tumayo at dahan-dahang naglakad papunta sa sofa. Habang nagbubuhos ng tubig, sinabi niya, ang mga balita sa internet sa mga araw na ito ay hindi maganda para sa iyo. Kailangan mo ba ng tulong? Kinuha ni Nicole ang tubig na ibinigay ni Colton, humigop para basahin ang kanyang lalamunan, at nakangiting sinabing, the more commotion, the better. Tiningnan ni Colton ang confident na anyo ni Nicole at medyo gaman ang pakiramdam niya. Umupo siya sa tapat niya na may hawak na isang tasa ng kape at nagtanong na may mga labi, iyong babae, Daniela, sinundan ka, at halatang ayaw bumitaw. Kaya ano ang mga plano mo? Walang itinatago si Nicole, kaya ibinaba niya ang kanyang tasa at sumagot, pinayuhan ko na siya, ngunit nadala siya sa mga potensyal na benepisyo, kaya wala akong magagawa tungkol doon. Mukhang ikaw na may plano. Umiti si Colton. Hindi rin naman itinanggi ni Nicole. Tumango siya, tumingin kay Colton, at nagsalita tungkol sa pangunahing bagay na nagdala sa kanya dito ngayon. May isa pa, at umaasa ako sa iyo na makakatulong sa akin dito. Sabihin mo sa akin. Tutal nasa iisang bangka tayo ngayon. May kaunting ngiti si Colton sa kanyang mga mata, at napagtanto niyang minamaliit niya si Nicole. Sa simula ng bagay na ito, naniniwala siyang may kakayahan si Nicole na harapin ito, ngunit habang lumalala ang bagay, medyo nag-alala siya, dahil sa takot na baka hindi makasabay ni Nicole. Pero parang nag-o-overthink siya. Ang babaeng nasa harapan niya ay parang confident na siyang manalo. Si Henry Cooper ang nag-leak ng design draft.
I know very well that ako ay hiniling na bitawan mo siya kanina. Dahan-dahang nagsalita si Nicole tungkol dito. Tumanggaw si Colton. Nakita rin niya sa internet ang video tungkol kay Henry, at medyo sobra nga ang sinabi niya. Ngayon gusto mo siyang bawiin. Oo, sumagot si Nicole. Nahanap na ni Whitney ang lokasyon ni Henry, pero ito tila hindi makatotohanan para sa kanilang dalawa na lumapit at sunggaban siya, kaya si Colton lamang ay maaaring makatulong sa kanila dito. I'm certain to be able to turn over the entire situation of the design draft, but the remarks made by Henry before can only explain clearly by him in person, seryosong sabi ni Nicole. Curious na tanong ni Colton, medyo na-curious ako, totoo ba ang sinabi niya? Biglang nawala ng masabi si Nicole habang nakakuyom ang mga kamay at nakanganga ang mga labi. Ibinaba niya ang kanyang mga mata, mahina niyang ipinaliwanag, kalahati nito ay totoo. Tiningnan ni Colton ang malungkot na ekspresyon ni Nicole at may gustong sabihin, ngunit bago pa siya magkaroon ng oras na magsalita, nagpatuloy si Nicole sa pagsasalita. Noon, ang aking ina ay may malubhang karamdaman at na-admit sa ospital, ngunit wala kaming pera. May bakas ng pait na nakasabit sa sulok ng kanyang bibig. Namhilog ang kanyang mga mata, at nanunuyo ang kanyang lalamunan dahil medyo mabigat ang kanyang tono. Nakipaghiwalay ako kay Henry noong may malubhang karamdaman ng aking ina, ngunit higit pa iyon 3 buwan bago ko ginawa. Ito. Para sa pera. Matapos makipaghiwalay kay Henry noong taong iyon, sinubukan din ni Henry na bawiin siya, ngunit siya si nanay ay may malubhang karamdaman, at ayaw niyang kaladkarin si Henry pababa, kaya hindi niya ginawang pumayag na makasama pa siya. Nang maglahon, nalaman ni Henry ang tungkol sa kanyang sitwasyon ng pamilya at hindi na siya nakipag-ugnayan pa. Dahil dito, parati niyang naramdaman na kahit papaano ay nagkamali siya sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na ganoon ang tingin ni Henry sa kanya. Pinakinggan ni Colton ang kanyang bahagyang mabibigat na salita at biglang nagkaroon ng gana na sumampal sa sarili niya bakit kailangan niyang itanong ito. Ngayon, naging matigas ang kapaligiran. Pinawi ni Nicole ang mapait na ngiti sa gilid ng kanyang bibig, tumangala kay Colton, at binibigkas sa paos na boses, President Gardner, ito ay mga lumang kwento na hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. So, tungkol kay Henry. Tumanggaw si Colton at matalinong iniba ang paksa. Nakuha mo na. Iwanan mo na ang usapin ni Henry sa akin, and I will bring him here before the end of the month no matter what. Well, nagdemanda na sa akin si Daniela, at nakatanggap na rin ako ng subpoena. Ang kaso ay dadalhin sa korte sa katapusan ng buwang ito, kaya sana ay makapagpatawag kayo ng isang press conference bago matapos ang buwang seryosong sinabi ni Nicole. Tinisikap mong palakihin ang mga bagay. Tumingin si Colton kay Nicole na may ngiti sa kanyang mukha. Tutal lahat nakasakay na sa ulo ko kaya wala akong magawa, Nicole kinagat ang labi niya at ngumiti. At saka, mapopromote ko ang pananamit tatak sa pamamagitan ng balitang ito. Patayin ang 2 ibon gamit ang isang bato, tama ba? Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 136. Insulto. Lumabas si Nicole sa opisina ni Colton at nabangga si Queenie nang pumunta ito sa baba. Noong una ay gusto niya siyang iwasan, ngunit nang makita siya ni Queenie, nagsimula siyang sumigaw mula sa malayo, Hoy, Nicole. Kanina pa. Malakas ang boses ni Queenie para marinig ng buong opisina. Nang marinig ito ng mga tao sa opisina, lumingon sila at tumingin. Bagamat hindi sila mula sa design department, ang issue ng plagiarism ni Nicole ay masyadong malaking bagay, kaya natural na alam nila ang tungkol dito. Ngunit hayagang binanggit ni Colton na ang bagay na ito ay hindi maaaring pag-usapan ng pribado ng walang pahintulot, kaya maaari lamang silang manahimik. Malamig ang mukha ni Nicole. Nagtaas siya ng mata at sumulyap kay Queenie, gustong makita kung ano ang kanyang gagawin. Nang makita siyang huminto, dahan-dahang naglakad si Queenie na may pagindayog sa kanyang balakang kay Nicole. With a clear smile on her face, she softly said, Nicole, bakit ang bilis mo maglakad?
Matagal na tayong hindi nakakapag-usap ng maayos. Tinulyapan siya ni Nicole ng masama at nginisyan, wala akong natatandaan na mayroon akong dapat pag-usapan sa'yo. After hearing Nicole's words, Queenie put on a hurt expression. Ouch, Nicole. Pinanganak tayo sa iisang ama, kaya bakit ang walang puso mo? Naduduwal si Nicole sa maselang at mapagpanggap na boses ni Queenie. Ang kanyang mga labi ay napayuko siya habang hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Dear ate, sikat na sikat ka kanina ha. May mga alingaw-ngaw tungkol sa iyong plagiarism sa buong internet. Nung una ay hindi ako naniwala, pero ang orihinal na may-ari ng design draft na ito ay humarap na, kaya kailangan ko pa ring maniwala dito, dahan-dahang pinutol ni Queenie ang tema ng kanyang pananalita. Nagpantig din ang mga tao sa kanilang paligid at nakinig ng mabuti. Natuwa siya sa sandaling sinisiraan niya si Nicole at nagpatuloy sa mga sulok ng nakadikit ang mga labi niya. Anyway, I heard na nagkaproblema ka kaya gusto kitang tulungan. Bakit hindi ka umuwi at sabihin kay dad na hindi ka dapat umakyat sa kama ng isang lalaki 5 taon na ang nakakaraan, at hayaan mo na lang siyang tulungan kang lutisin ang problemang ito. Pinaikit ni Nicole ang kanyang mga mata habang nakatingin sa agresibong hitsura ni Queenie, ngunit hindi siya mukhang galit. Kinagat niya ang labi niya at biglang tumawa. Napatingin si Queenie kay Nicole at biglang natigilan. Gusto niyang pilitin siyang magalit para saktan siya dahil mas magiging exciting ang nilalaman sa mga headline bukas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi nag-react si Nicole sa inaakala niya. Taglit na tumawa ng malakas si Nicole bago siya tumigil, saka siya nag-wave ng kamay at medyo pinigilan ang pagngiti. Naniniwala ako na ang iyong ama ay dapat na lubos na mapagbigay. Pagkatapos ng lahat, nakipag-date ka sa young master ng Man family sa harap ng napakaraming business and political leaders ng Goldwick at Lamore, pero pinapayagan ka pa rin niyang manatili sa bahay, sabi ni Nicole, puno ng panunuya ang mga mata. Nagbago ang mukha ni Queenie mabilis. Bagamat maraming tao ang nakasaksi sa pangyayaring ito, ang balita tungkol dito ay pinigilan. Talaga, hindi alam ng maraming tao ang tungkol dito, ngunit ngayon, dinala ito ni Nicole sa publiko sa halip. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Kaway ni Queenie na namumulang mukha. Kalokohan ang sinasabi ko. Tumingin sa kanya si Nicole na may amused look. Hindi ba alam ng lahat ang tungkol dito? Nicole Anderson. Ikaw ang umakyat sa kama ng isang lalaki 5 taon nakaraan, at ipinanganak pa ang B** star na iyon. Ngayon, suspect ka na rin sa pangungopya, tapos ang lakas pa ng loob mong sumbatan ako. Namumula ang sigaw ni Queenie. Sa ngayon, hindi siya mukhang respetadong babae. Umunat ang noo ni Nicole. Iniunat niya ang kanyang kamay upang takpan ang kanyang noo at sinabing may lungkot sa kanyang ekspresyon, bakit may B** dito na tumatahol sa opisina. The man. Ito ay nagbibigay sa akin ng sakit ng ulo. Sino ang tinatawag mong B** batch? Galit na iniunat ni Queenie ang kanyang kamay at diretsong sinampal siya. Kinawit ni Nicole ang kanyang mga labi, hindi nagpakita ng kahinaan. Kung sino man ang sumagot. Ikaw. Gustong insultuhan ni Queenie si Nicole pero hindi niya inaasahang ininsulto naman niya, at agad namang namula ang mata niya. Nagmamadaling umatras ng ilang hakbang si Nicole, nakataas ang mga kamay at nagkunwaring inosente. Wala akong ginawa, kaya huwag mo akong sisihin. Agad namang nanginginig sa galit si Queenie. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at ngumuso, fine. You get the last laugh here, pero titingnan ko kung paano ka matatawa kapag pumunta ka sa hukuman sa katapusan ng buwan. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 137. Pagtutulungan. Tinagilid ni Nicole ang ulo niya para tignan siya, saka siya humakbang pasulong at bulong sa tenga niya, sa tingin mo ba kaya mo akong takutin sa gusto mo? Queenie, ikaw ay may namiss. Bakas ng pagtataka ang mga mata ni Queenie. Hindi niya maintindihan ang sinasabi ni Nicole.
Magtatanong pa lang sana siya ay umalis na si Nicole at tanging pag-urong niya lang ang nakikita niya. Agad na bumalot ang gulat sa puso ni Queenie habang iniisip, ano ang ginagawa niyang ibig sabihin may namiss ako. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Hindi niya dapat palampasin ang perpektong pagkakataong ito at dapat niyang gamitin ang bagay na ito para ganap na sugpuin si Nicole. Hindi siya maaaring magkamali. Sa pag-iisip na iyon, mabilis siyang naglakad papunta sa design department. Ang dahilan kung bakit siya pumunta sa Gardner Corporation ngayon ay para pag-usapan ang mga bagay-bagay kay Joanna. Sa design department, tumingin si Joanna kay Queenie na hindi mukhang masyadong masaya, na lumapit kay Queenie kaya kumunot ang noo niya at mahinang nagtanong, anong kailangan mo, Miss Anderson? Kahit alam niyang sinusubukan ni Queenie na ibagsak si Nicole, ayaw niya para makisali. Kung tutusin, hindi pa umabot sa huling sandali ang usapin, kaya nga hindi tiyak kung sino ang magiging huling panalo. Nakasandal si Queenie sa upuan, dahan-dahang binibigkas, now that Nicole ay inakusahan ng plagiarism, Director Scheidt, para kang pato sa tubig. Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Joanna at nakangiting sinabi, natatakot ako na hindi sigurado ka talaga sa sinasabi mo. Walang oras si Queenie na makipagtalo kay Joanna, kaya ngumuso siya ng malamig. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo kay Nicole bawat pagkataon. Oh. Tumaas ang kilay ni Joanna, tumingin kay Queenie, at dahan-dahang sinabing, ayan kamalasan talaga sa pamilya. Nagtaas baba si Queenie at nagpatuloy, alam kong ayaw mong makisali, pero may kaate ka rin sa usapin ni Henry Cooper. Gusto mo mang mag-pull out ngayon, huli na. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gumawa ng marami. Kailangan ko lang gawin mo si Mrs. ayaw ni Gardner kay Nicole. Ngayong nasa ibang bansa na si President Yates mula sa F&M Apparel, hanggat hindi kumikilos si Colton, si Nicole ay matatapos na. Walang sagot si Joanna. Umupo siya sa sarili niyang upuan na may kalahating ngiti sa mukha. Tumingin si Queenie sa kanya, bahagyang pinaikit ang mga mata. So, Director Scheidt, meron nakapagdesisyon ka na. Hindi direktang sinagot ni Joanna ang tanong na ito, bagkus ay naglabas lang ng isang dokumento sa gilid at dahan-dahang sinabing, hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi mo, ngunit pupunta ako kay Mrs. Gardner's pagkatapos kong makaalis sa trabaho mamaya. Malapit na ang unang seremonya ng kaarawan ni Miss Gardner, kaya kailangan kong mag-customize ng damit para sa kanya. Hindi man direktang sumagot si Joanna, alam naman ni Queenie na siya rin ay gusto niyang pabagsakin si Nicole, kaya natawa siya. Sana magkaroon tayo ng mahusay na cooperation. Hindi pa rin siya pinansin ni Joanna. Alam ni Queenie na gusto niyang panatilihing malinis ang kanyang mga kamay, ngunit hindi mahalaga dahil siya ay maaaring makatulong pa rin. Maliban doon, walang ibang mahalaga. Nang umuwi si Nicole, nakikipaglaro si Whitney kay Hayden, at nang makita niyang bumalik na si Nicole, tinanong niya, kumusta ang nangyari kay Pangulong Gardner. He will resolve the matter regarding Henry, sabi ni Nicole sabay ngiti. Pagamat may tiwala siya sa bagay na ito, mahigpit ang sugat niya sa mga araw na ito, at nakaramdam siya ng pagod. Umupo si Nicole sa sofa, bahagyang nagpapahinga at hinayaan ang sarili na lumubog sa sofa. Tiningnan ni Hayden ang pagod na hitsura ng kanyang ina at gumapang sa pagkabalisa. Nilagay niya ang mga kamay niya sa sulok ng kilay niya at marahang hinaplos. Mommy, huwag kang masyadong magsipag. I feel bad for you. Nang marinig ang mainit na salita ng kanyang anak, idinilat ni Nicole ang kanyang mga mata, hinawakan siya sa kanyang mga bisig, at inabot upang haplasan ang kanyang ulo ng ilang beses. Ito ay hindi mahirap para sa akin sa lahat. Hintayin ko lang na lumipas ang buwan na ito, sabi niya na may kaunting ngiti sa labi. Diretsong itinupi ni Hayden ang kanyang katawan sa mga braso ni Nicole, tumango, at sinabing, well, kung may anuman, dapat mong sabihin sa akin. I can help you. Nang makita ni Nicole ang seryosong anyo ni Hayden, bigla siyang gaman at napangiti. Sure thing, Mr. Big Shot. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon.
Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 138. Paglilinaw Press Conference. Nang ipahayag ng Gardner Corporation na si Lisa ay magsasagawa ng isang press conference sa hapon, naging isa agad ito sa trending topic sa social media. Matapos akusahan si Lisa ng plagiarism, sunod-sunod na tanong ang lumabas parang kabute pagkatapos ng ulan. Gayunpaman, hindi ang F&M Apparel o si Lisa mismo nagsalita. Ang orihinal na may akda ng draft ng disenyo ay sumunod kay Lisa, na sinasabing nagbanta sa orihinal na may akda na bawiin ang demanda. Si Lisa, na mayroon ng masamang reputasyon, ay dumanas ng panibagong dagok. Ang sesyon ng hukuman ay naka-schedule sa katapusan ng buwan. Naghihintay na ang lahat sa paglalahad ng drama, umaasang parusahan ng batas ang masasama. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nais ni Lisa na magsagawa ng isang press conference sa pamamagitan ng Gardner Corporation. Ano lang ang gagawin niya? Ang publiko ay hindi maiwasang magtaka, maaaring ang Gardner Corporation at F&M Apparel ay nakaisip na ng paraan upang maputi ang bagay, o sila ay binili ang isang tao ng maraming pera. Ang haka-haka ay hindi namatay. Kaya naman, mas marami ang mga tao sa press conference kaysa noong nakaraan, at halos napuno nito ang buong venue. Sa ilalim ng tingin ng lahat, lumitaw si Nicole habang napapaligiran ng isang bilog ng mga bodyguard. Noong una, hindi niya naisip na kailangang magdala ng napakaraming bodyguard, ngunit iginiit ni Colton na sinasabi na ang kanyang kasalukuyang reputasyon ay masyadong masama at maaaring mabugbog siya ng karamihan kung hindi siya magdadala ng mga bodyguard, kaya nag-aatubili siyang dinala ang mga ito. Kanya ngayon. Inihatid siya ng mga bodyguard sa stage at pinalibutan siya sa ibaba ng stage, humaharang sa mga pag-atake ng mga mamamahayag. Kung hindi, ang mikropono ng reporter ay direktang ilalagay sa kay Nicole na bibig. Umakyat si Nicole sa stage at tumingin sa kumpol ng mga tao sa ibaba niya bago tumawa ng hindi sinasadya. Hindi nagtagal, tumahimik siya at nagsalita sa loob mikropono. Naniniwala ako na ang lahat ay narito ngayon dahil sa kung ano ang umiikot sa internet kamakailan. Nang matapos magsalita si Nicole, nagtaas ng boses ang isang reporter at malakas na nagtanong, Lisa, inaamin mo ba na binyantaan mo ang orihinal na may akda na bawiin ang demanda? Alam mo bang nilabag mo ang batas? Oo, dahil nangungopya ka na at gumawa ng kasuklam-suklam na pagbabanta, ay ngayon press conference meant to whitewash you. Nagpatuloy ang mga tanong. Pagkasabi pa lang ni Nicole ng pambungad na pananalita, ang mga tao sa ibaba ay naging irritable, at ang bawat tanong ay kasing talas ng kutsilyo. Mukhang wala talaga silang magandang impresyon sa kanya. Walang magawang hinatak ni Nicole ang gilid ng kanyang mga labi at sinabi sa mahinang boses, Everyone, can you please be quiet for the time being? Baka isa-isahin niyo ang mga tanong niyo kapag tapos na akong magsalita. Bahagyang tumahimik ang mga reporter, at lahat sila ay tumitig kay Nicole, gustong makita kung ano ang dapat niyang sabihin. Ang press conference ngayon ay pangunahin upang linawin ang ilang mga bagay. Una, ang video na naipost sa internet na nakasira sa aking kawalang kasalanan ay tinanggal na, at nagsampa na rin ako ng ulat ng pulisya tungkol dito. Ang ex-boyfriend naman sa video, dinala na siya sa police station, kaya sana lahat ay may kanya-kanyang paghuhusga sa bagay na ito. Sa sandaling matapos magsalita si Nicole, ilang mga reporter ang hamarang na walang pasensya. Miss Lisa, nandito lang kami para marinig ang paliwanag mo sa plagiarism matter. Kinagat ni Nicole ang gilid ng labi. Halos bumaba ang tingin niya sa reporter ngumisi. Kung gusto mo akong siraan ng ganito, bakit ako magpapaliwanag ng kahit ano? Then do you mean to say hindi ka gumawa ng plagiarism? Ulalas ng reporter matapos marinig ang sinabi ni Nicole. Tumayo si Nicole sa stage at diretsyong tumango. Oo. Si Miss Daniela Zimmer, ang designer ng Pinnacle Group, ang gumawa ng akusasyon laban sa iyo at ibinigay ang chart ng paghahambing ng dalawang draft ng disenyo. Ito ay obvious naman na plagiarized mo siya. Anong masasabi mo dito? Oo. Miss Lisa, kung hindi ka nangopya, bakit ka pupunta sa Pinnacle Group at tinakot mo pa si Miss Daniela?
Sunod-sunod na pinanood ni Nicole ang audience na nagtatanong sa kanya. Wala siyang masyadong sinabi bukod sa, didn't plagiarize. Kung tungkol sa resulta, lahat ay maaaring maghintay para sa ruling ng paglilitis bukas. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 139. Ang pagtatanong. Sa Anderson residence noong hapon, nakatingin si Queenie sa mga trending na paksa sa computer. Nakakunot ang noo, nakita niyang medyo kakaiba ito. Anong kalokohan ang ginagawa ni Nicole? Malinaw na siya ang may kasalanan, kaya paano pa rin siya mahinahon na magdaos ng isang press conference at magmukhang matuwid. Bahagyang hindi mapalagay si Queenie, kahit papaano ay naramdaman niyang may plano si Nicole. Queenie, narinig ko na may bed and breakfast malapit sa mga bundok sa labas ng Gold Week. Medyo maganda ang kapaligiran. Sabay tayong magbakasyon sa umpisa ng susunod na buwan, sabi ni Lydia habang papalabas ng kwarto. Itong mga nakaraang araw, puno ng negatibong balita ang internet tungkol kay Nicole. Siya na-refresh ang pakiramdam pagkatapos basahin ang mga ito at maging ang kanyang kalooban ay lubos na bumuti. Ma, nanood ka ba ng press conference kaninang umaga? Tumangala si Queenie at nagtanong. Anong press conference? Hindi gaanong pinapansin ni Lydia ang mga ito bagay sa mga nakaraang araw. Nagsagawa ng press conference si Nicole sa umaga para linawin ang video na inilabas ni Henry, paliwanag ni Queenie. For some reason, she felt uneasy. Hindi naman naabala si Lydia. So what if she clarified it? Whatever the case, siya ay gumawa ng plagiarism. That be asterisk, Nicole, can't escape no matter what. Tama ang kanyang ina, ngunit nang makita kung gaano tiwala si Nicole sa entablado ngayon, nakaramdam si Queenie ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa at pagkabalisa. Ibinaba ni Queenie ang tingin at nag-isip sandali bago umiling. Siya. Magagawa niyang ganap na sirain si Nicole bukas, kaya bakit siya nag-iisip ng tungkol dito ngayon? Sige po, Nay. Tama po kayo. Tumanggo siya. Gusto ni Nicole na umuwi kaagad pagkatapos ng press conference at maghintay na lang sa susunod na araw na pagsubok. Laking gulat niya nang pumunta siya sa backstage, nakita niya ang kanyang ama William. Umunat ang noo niya at balak na hindi siya pansinin. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya, tinawag niya ito, Nicole. Huminto si Nicole. Maraming tao sa paligid at hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Lumingon siya at malamig na tumingin sa lalaking nasa harapan niya. Malaki na ang edad niya kumpara sa 5 taon na ang nakalipas, ngunit hindi man lang siya naawa sa kanya at malamig na nagtanong, Mr. Anderson, may problema ba? Nicole, I'm your father. Can you not talk to me in this tone? Isang bahagyang hindi nasisiyahanong sabi ni William. Habang retorika niyang tanong, hindi niya napigil ang matawa. Pare, naranasan mo na bang gumanap bilang isang ama? Bahagyang natahimik si William, ngunit nang makitang nasa publiko sila, kaya lang niya pakalmayan ang sarili at sumagot, may kakausapin ako sa iyo. Mag-usap tayo sa loob. Hindi tumanggi o pumayag si Nicole sa hiling niya habang pasimpleng humakbang papasok ng kwarto. Mabilis siyang sumunod dito. Silang dalawa lang ang nasa kwarto. Umupo siya sa sofa, kumuha ng isang bote ng tubig at ininom iyon. Lumapit sa kanya si William at tahimik na umupo sa tapat niya. Matapos inumin ni Nicole ang tubig, ibinalik niya ang takip sa bote at ngumiti ng nakangiti, Mr. Anderson, sabihin mo lang ang sasabihin mo. Wala akong oras para maupo at titigan ka. Umasim ang ekspresyon ni William nang marinig ang pangit na tono ni Nicole, ngunit ang boses nito ay malumanay pa rin. Anong balak mong gawin sa pangyayaring ito? Napataas ang kilay ni Nicole, hindi inaasahan na may pakialam ito sa kanya. Umalaklak si Nicole sa sarili. Ano? Naaapektuhan ba kita? Sa pagtingin sa kanya, dahan-dahang sinabi ni William, ikaw ay aking anak kung tutuusin. It's quite upsetting to hear about the news being spread. Anak.
Inulit ni Nicole ang salita at nginisyan. Kailan pa ako naging anak mo? Huwag ipinta ang iyong sarili sa napakagandang liwanag. Pinutol mo ako ng perpektong malinis noon. Nagiba ang ekspresyon ni William nang hawakan niya ang kanyang mga kamay at mahina akong magsalita. This ruckus is humiliating enough. Ano pa bang gusto mo? Pumunta pala siya ngayon dito para tanungin siya. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 140. Ang panghihikayat. Ako ang pinapahiya. May kinalaman ba sa'yo? Tanong ni Nicole na bahagyang nakasandal, nagkukunwaring walang pakialam. Nang makita kung gaano hindi nababahala si Nicole, medyo nagalit si William. Hindi mo ba alam kung ano ang reputasyon mo ngayon? Lahat ng tao naiinis sa'yo. Kalmado pa rin si Nicole habang nakayuko at nagtanong, at bahagyang lumuwag ang ekspresyon ni William nang makitang handang makinig pa rin si Nicole. Humingi ng paumanhin ngayon at tutulungan ka ng F&M Apparel na mabawi ang iyong katanyagan pagdating ng panahon. Naisip ni Nicole na totoong nagmamalasakit si William sa kanya. Hindi niya inaasahan na siya lang pala. Gusto niyang humingi ng tawad. Hindi niya napigilan ang tawa niya habang tinataasan siya malinaw na mga mata at tumingin sa ibabaw. Bakit ako hihingi ng tawad? Umunat ang noo ni William bilang tugon sa matigas na inaasal ni Nicole. Dumating na sa puntong ito. Ano pa bang gusto mo? Magiging masaya ka lang ba kapag nasira mo na ang reputasyon mo? Hindi ba iyon ang gusto mong makita? Tumayo si Nicole at binigyan siya ng condescending na titig. At saka, kahit anong mangyari sa akin, wala itong kinalaman sa iyo, Mr. Anderson. Nang makita ni William kung gaano kapersigido si Nicole sa ganitong ugali, ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit. Tumayo siya at tumingin ng diretso sa kanya habang sumisigaw. Ikaw ay mula sa pamilyang Anderson. Isa kang Anderson. Ngayon na ang usaping ito ay naging napakalaking isyu, ang aming pamilya ay mahihiya dahil sa iyo. Kung matino ka, kikilos ka at aaminin mo ang iyong pagkakamali, at magwawala ang usapin. Kung matigas pa rin ang ulo mo, mas magiging biro ka. Kinumbinsi niya pala itong humingi ng tawad dahil natatakot siya pinapahiya. Medyo naaliw si Nicole, at tumigas ang kanyang ekspresyon habang malamig na sinabi, kahit anong kahihiyan ang gawin ko, wala itong kinalaman sa iyo. Napakawalandiya mo. Sa sobrang galit ni William ay itinaas niya ang kanyang braso, akmang sasampalin siya. Pero bago pa man niya magawa ay hinawakan na niya ang kanyang palso. Hinawakan ni Nicole ang kanyang palso, pagkatapos ay hinigpitin ang pagkakahawak nito at itinabi ang braso nito habang nakangiti. Mas mabuting ikaw na ang bahala sa sarili mong mga gawain. Hindi mo kailangang pakialaman ang akin. Alam mo bang gagawin mong biro ang buong Anderson family kung ikaw ay magpatuloy ng ganito? Ulalas ni William na namula ang mukha. Sa simula, dahil si Nicole ang chief designer ng F&M Apparel, maraming business at political figures ang nagtangkang makipagrelasyon sa kanya. Dahil sa gusto niya ng respeto, ginawa niya ay deny na anak niya si Nicole. Ngayon, ang usapin ng plagiarism ay nangyari kay Nicole, lubos na nakakahiya sa kanya. So, ano ang kinalaman ng Anderson family sa akin? Tanong ni Nicole na may kasamang ngiti. Malamig ang mga mata niya, at ayaw niyang pakialaman ang taong iyon sa harap niya. Kung nandito ka ngayon para lang sabihin sa akin ito, patawarin mo ako sa pagiging hindi makatwiran, ngunit mangyaring umalis ka kaagad dito. Ikaw. Magsasalita pa sana si William, pero aalis na si Nicole. Dahil ayaw mong pumunta, kaya ko, with that, she slammed the door at umalis. Sa malamig na ekspresyon, naglakad si Nicole ng may mabilis na mga yabag, at ang kanyang isip ay nasa gulo. Oo naman, kahit ilang taon pa ang lumipas, magiging ganito palagi si William. Hindi siya kailanman nagbago. Ano ang inaasahan ko? Habang pinag-iisipan niya ito, bigla siyang napasandal sa matigas na dibdib. Umagulang sa sakit na paatras si Nicole ng ilang hakbang, halos madapa.
Sa kabutihang palad, ang mabilis na nag-react ang nasa harapan niya at hinawakan siya. Gayunpaman, dahil sa momentum, pagkatapos mahawakan si Nicole, muli siyang hamampas sa mga bisig nito. Namula ang mukha niya, at nagmamadaling kumala sa pagkakayakap ni Colton habang nahihiyang sinabi, "I'm sorry. Hindi ko napanood kung saan ako pupunta." Napansin ni Colton ang bahagyang pamumula nitong mga pisngi, at ang mga sulok ng labi nito ay kumukat habang tumatawa. "Ayos lang. May iniisip ka ba?" "Yeah." Tumango si Nicole. Naisip niyang masasabi niya sa hitsura nito na occupied ang isip niya, kaya walang dapat itago. "Kung kailangan mo ng tulong, ikalulugod kong ibigay ito, parang Maginoo na alok ni Colton." "Ayos lang." "Naayos na," sagot ni Nicole, na ayaw niyang guluhin si Colton tungkol sa mga usapin ng pamilya. Engaged. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang po ang kasunod ng ating kwentong nobela. Tamang tao sa maling panahon. Dito sa ating channel Kwentong Nobela.